Dear Kuya Allen, magandang araw po sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking karanasan sa isang CQ doon sa isang building na dati kong pinagtatrabahuhan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Prince, 30 years old, at isang bortang butomesa. Taong 2020 nang magsimula akong magtrabaho bilang admin assistant sa isang logistics company sa Alabang. Hindi na bago sa akin ang pagiging admin dahil mahigit 6 na taon ko na itong ginagawa. Kaya naman kahit papaano ay sanay na akong makipag-usap sa mga suppliers, contractors, maintenance, security guards, at iba pa. Sa parehas na taon, nagdesisyon ang aming kumpanya na lumipat ng gusali kaya naman pinuka nila ako na i-manage ang proyektong ito. Buti na lamang, marami akong nakatulong kaya naman kahit mahirap ay nairaos ko ang buong fit out na proseso ng aming paglipat. At doon sa nilipatan naming gusali, ay nakilala ko ang head security. Napangalanan na lang nating si Dindo. Si Dindo ay late 40s na. Nakakalbo na. At medyo halata na ang katandaan sa kanyang hitsura. May asawa at anak na siya, pero nasa probinsya ang mga ito. Dindo lamang ang nasa kanyang inuupahang apartment na dito rin sa Alabang. Di maikakaila na naging close kami ni Dindo dahil talagang madami akong mga pabor at mga transaksyon sa kanya nung naglilipat kami ng opisina. Nung una, nagsusuplado pa ito sa akin dahil siguro siya ang head security. Pero di kalaunan ay nakipagkaibigan na rin siya sa akin. Siguro dahil sa paminsan-minsan kong panlilibre sa kanya at pagbibigay ng thank you gifts dahil sa mga pabor na hinihingi ko. Hindi masyadong gwapo si Dindo, pero maangas ang kanyang dating. Siguro ay dahil fetish ko ang mga security guard, kaya kahit hindi gwapo, ay hot na hot ako. Basta nakasuot sila ng uniforme at sigang maglakad. Kaya minsan kapag nagkakasalubong kami ni Dindo o nagkakasabay sa elevator, ay nagbibiruan kami ng mga green jokes. At niloloko ko siya na gusto ko siyang tumatawa lang naman siya. Pero hindi siya naiilang o nagre-react ng hindi maganda sa mga biro ko. Hanggang sa dumating na ang araw ng Sabado, kung saan ay nagdesisyon akong pumasok sa bago naming opisina. Madami kasi akong kailangan tapusin na paperworks, kaya kailangan kong mag-overtime. At dahil Sabado yon, ay walang tao. At ako lang mag-isa sa buong opisina. Doon ako dinalaw ni Dindo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isip pero tila nagpaparamdam siya sa akin ng kakaiba. Tumabi siya sa akin habang nagtatrabaho ako at kinakalabit at hinihimas siya ang aking braso.
Sir Prince, ano na? Tara. Ang pagbibiro nito. Huwag mo kong hinahamon Dindo ah. Baka kapag natikman mo ang hahanap-hanapin mo na to. Ang sagot ko habang tumatawa. Bakit hindi naman natin subukan? May CCTV na ba kayo dito? Ang sagot naman niya. Tamang-tama. Wala pang CCTV. Walang makakakita sa'yo dito. Ang naisagot ko. Sigurado ka? Mahirap na, baka mahuli ako. Mawawalan ako ng trabaho nito. Ang sagot niya ulit. Oo, sigurado. Ako ang admin dito kaya sa ulo ko ang buong opisina at kung ano ang mga pumapasok at lumalabas na gamit dito. Ang nasabi ko. Napangisi si Dindo at mas naging agresibo ang kanyang paghima sa aking braso. Patuloy niya akong sinusuyo hanggang sa tinablan ako at nag-init ang aking buong katawan. Tumayo ako sa aking kinaupuan at hinawakan ko si Dindo sa kanyang kamay. Dinala ko siya sa shower room ng aming bagong opisina at isinandal siya sa pader. Dito na ako mas lalong naginit. Hinawakan ko ang dalawang kamay ni Dindo at iniligay yon sa likod ng kanyang ulo. Huwag na huwag mong tatanggalin ang kamay mo dyan. Subukan mo lang alisin yan, kundi may parusa ka. Ako magtatrabaho, kaya relax ka lang dyan. At i-enjoy mo ang pagpapalasap ko sa iyo ngayon. Ang nasabi ko. At nagsimula na nga akong magtrabaho. Makalipas sa mga oras na yon, hingal na hingal kaming parehas nang matapos siya magpalabas. Nagpahinga lang muna kami saglit bago siya nagbihis. Sinamahan ko siyang makalabas ng shower room at hinatid naman niya ako sa aking opisina. Tila ba nahiya si Dindo sa nangyari? Pero sinabihan ko siya na huwag mag-alala dahil walang makakaalam ng kahit na sino. Umiti lang ito ng matipid pero tila may gustong sabihin. Sir Prince, baka naman po pwede akong makahingi ng allowance. Ang nahihiyang tanong nito. Nabiglaman ako pero dahil sa sarap na pinaranas niya sa akin, lumukot ako ng 500 sa aking wallet at iyon ang ibinigay ko sa kanya. Laking gulat naman ni Dindo pero agad niya itong tinanggap sabay paalam sa akin. Simula noon ay mas naging close kami ni Dindo. Yun nga lang, matapos ang ilang linggo, ay na-installan na ng CCTV ang aming buong opisina at nalagyan na rin ng access door ang entrance at exit. Kaya tanging mga empleyado na lamang ang pwedeng pumasok. Hindi na tuloy nasundan ang aming office escape ni Dindo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.